Ito yung itsura ng XSR natin pag wala pang crash guard. Ito naman yung mga parts natin, yung mga tornilyo, mga bolt, mga hexagon. Hindi mabubuo ang XSR, ang ano natin, ang crash guard kung wala tong mga ito. Ang pagkabit ng crash guard, unahin natin tong kanan. Ito, ikabit na natin muna ito dito sa kanang bahagi. Ngayon, nakakabit na natin itong center sa center na bolt. Pwede na tayong mag-umpisa sa pagkakabit ng crash guard. Pwede na tayong mag-umpisa dito kanang bahagi ng ating crash guard. Kung makikita ninyo, itong butas din sa taas. Ito yung upper portion para dito sa engine. Uubarin natin to, paluluwag natin, uubarin natin. Tapos kakabit natin ulit dito. Saka natin ibobolt. Pwede rin naman, meron tayong pamalit dun sa bolt kasi medyo maiksi yun kasi gawa nga ng mga 5mm na kapal nito, mababawasan yung bolt thread sa loob. Pwede natin napalitan ng mas mahaba dito para doon. Tapos dito naman sa lower portion, makikita niyo ito naman yon. Ikakabit naman natin yon dun sa butas. Ayun, yung makita niyo yung butas na yon, yung katabi ng center stand natin. Ang nakakabit dun sa butas na yan, ito. Tatanggalin na natin ito. Tapos, kasi kakabit natin tong bolt dun para dito sa lower portion. Ito. Kabit na natin itong sa itaas, dito sa engine. Itong bolt na ito, dito. Ito naman yung bolt dito sa pangibaba, dito sa lower portion. Normally, pag kinakabit natin yan, pag ganun. Ito yung ulo. Ito yung tornilyo. Pero gawa nga nung masikip dun sa ilalim at hindi makapasok ng diretsong ganun, pag ganun na lang ang kabit natin. Pabaliktad. Nasa likod yung ulo, pag ganun. So, naikabit na natin yung sa itaas at saka yung sa baba. Pwede na nating igpitan yan ng todo. Ayan na. Naigpitan na natin yung mga bolt dito sa itaas at ganyan din sa baba. Ito na yung itsura. Matibay na siya. Ayan na yung itsura. Sa right side pa lang yan, ha? Sa kanang bahagi. Ayan na yung itsura natin. Ngayon, gagawin na tayo sa kaliwang bahagi ng crash guard. Dito na tayo sa kaliwang bahagi ng crash guard na pagkakabit. The same procedure lang. Triangle lang yan. Ito yung sa itaas. Ito yung sa ibaba. Ito yung naman yung sa center. Sa center, kakabit lang natin doon. Ito sa bolt, ganun din procedure. Kaya ito sinasabi ko sa inyo na plug and play lang siya. Madali lang siyang ikabit. Naikpitan na natin lahat ng tornilyo. At nakabit na. Pati ang mga bolt. Ayan. Naikabit na natin. Pero nire-remind ko lang sa inyo na ang pagkakabit, kahit saan kayo magpunta, meron talaga yung konting difference na walang perfectong merong katiting na difference yan. Ang technique dyan, medyo yayanigin mo lang ng konti para magpit lahat yan, lalo na dito.
Maikpit na lahat yan. Isusunod natin ngayon ang pagkakabit ng kabitan natin ngayon tong slider. Ito, hindi ko na masyadong ide-demo ito dahil napakasimple naman. Ito na yung kaitsuraan nung nakabit na natin yung slider. Ayan. Nakabitan natin yung slider. Talagang malaki siya, bulky. Ayan. Pero mas popogi pa yung tingnan pag dinagdagan mo na ng mga accessories yan. Katulad maglagay ka ng mga auxiliary lambdine, mga busina, kung ano pang pwedeng ikabit dyan. Ito yung sa kanang bahagi ng crash guard natin. Ito naman yung sa kaliwang bahagi ng crash guard, yung kaitsuraan. Ayan yung buong itsura ng crash guard. Makikita mo dyan yung mga forma ng crash guard natin sa motor. Ayan yung mga kabuuang picture.